ganito mga bossing. Ang Banateros, nakaka-receive ang Banateros ngayon ng mass reporting mula sa mga troll farm, mga kupal. Kasi mahirap medyo mas mahirap magpa-take down ng YouTube channel kumpara sa Facebook. Kasi sa Facebook, re-reportan ka ng kung ano-ano. Halimbawa, i-report katulad niya na take down yung Facebook ni Banat Bay, di ba? Ang pagkaka-report nila sexuality. Tangina niyan. Kaya na pa naging sexual si Banat Bay, Diyos ko po. Napaka-wholesome ng tao na yan. So, ginagawa ng mga troll army. Kasi dyan sa Facebook, makakagawa ka ng napakaraming account. Isang tao, isang daang account. May troll farm yung gobyerno. Tinamin naman niya nung pinakamahal nating Pangulo. Bakit mahal? Lahat nagmahal nung siya naging Pangulo so, inamin naman niya, meron silang troll army. So ngayon, itong mga troll army, itong mga buwaka ng inan to, pag nakita nyo, pag nagko-comment yung mga yan, pag chinek nyo yung mga profile nila, lock profile, 5 yung account, 5 yung friends. Kakagawa lang ng account. Ang ginagawa lang ng mga yan, mga bossing, mang-bash sa'yo, at the same time, yung page mo, nire-report na mga hudas na yan. Kaya sa Facebook, vulnerable talaga ang freedom of expression dyan. Dahil kapag ikaw, kalaban ka ng gobyerno with the money that the government is getting from corruption, ginagamit nila yan para pambayad. Pambayad sa mga troll army. Tinan nyo, nakita nyo yung isang post kay Senator Bong Revilla, di ba? Yung pinost daw ng GMA News, which is hindi totoo hindi po totoo yun. Ayan, nandiyan dyan sa inyong screen. Pinost daw ng GMA News na ito daw si Bong Revilla, inilalaglag daw si Inday Sara. At si Inday Sara daw ang parang pinuno or nag-utos or something ng mga ibinabato kay Senator Bong Revilla. Gago talaga Gago talaga. Kasi nga, kaya nila yan ginagawa. Kasi nilaglag nila si Bong Revilla. Paglaglag nila kay Bong Revilla, kailangan nila na ma-convince ang tao na si Bong Revilla ang may kasalanan sa flood control scandal. Hindi naman unang-una sa lahat si Senator Bong Revilla, hindi naman yan pumipirma. Si Senator Bong Revilla, wala naman siyang control sa pag-disburse ng budget. Pinapaliwanag ko yun sa inyo, di ba? Walang control ang isang senador na maglabas ng budget. Wala. Ang meron ng control maglabas ng budget para sa mga proyekto ay DPWH dahil lang. DPWH may sarili silang budget mula sa gobyerno. Aside from that, ang DBM or Department of Budget and Management, sila ang nag-i-issue ng mga kumbaga ang merong disbursing power ay DBM at ang DPWH. Sila at yung dalawang dalawang ahensya na yan, directly reporting yan sa Malacanang. Ang boss niyan, Malacanang. So paano magiging si Bong Revilla ang nag-uutos sa kanya na mangurakot si Inday Sara? Paano mangyayari yun? So napakalabo. Unang-una sa lahat, yung proyekto na yung proyekto, tas may nakalagay pa na taga Cavite na ba si Inday Sara? May ganun pa. So hindi naman yung mga proyekto sa Cavite yung dinidikit kay Senator Bong Revilla, mga proyekto daw, ghost project daw sa Bulacan. So doon pa lang mali na Doon pa lang mali na. At saka itong si Senator Bong Revilla, nung nakaraan, may mga akusasyon sa kanya. Hindi ba? May akusasyon sa kanya si Bryce, si Alcantara, si Bernardo. Yung aligasyon sa kanya, pinick up yun ng DOJ. Pag pick up ng DOJ nun, pinagpaliwanag sila. Nagpapaliwanag si Bong Revilla. Dinideny niya yun. Kasi pag sinabi mo na si Inday Sara, kasi yung eksaktong fake news na ipinapalabas ngayon, wait lang, i-retrieve ko lang. Dating Senador Ramon Bong Revilla sumuko na sa pulisya at itinuro si VP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control project. Imagine mo, walang pag-amin kasi pagka sinabi mo na si Inday Sara ang pinuno ng skandalo ng flood control, parang inamin na ni Bong Revilla na sangkot siya. Kaya siya sumuko sa pulis kasi nga
non-bailable yung plunder case na i-file sa kanya. At nung mga nakaraan diyan sa Department of Justice, sumasagot nga siya doon sa mga akusasyon sa kanya. Sumasagot siya, wala siyang inamin. Hindi niya inamin na oo, totoo ang flood control scandal at si Inday Sara ang ayan nga, nakalagay sa screen nyo. At si Inday Sara ang pinuno niyan. Gago ba kayo? Walang ganyang sinabi si Bong Revilla. Huwag kayong tatanga-tanga, lalo na kayong mga DDS na mga gullible. Naiintindihan ko na galit kayo. Oo, pero ginagamit kayo ng troll army ng administrasyon para magalit kay Bong Revilla. Kasi nga, nilaglag nila si Bong Revilla. Ang gusto nila, ayunan nyo. Ginagamit kayong mga Duterte supporter para ayunan ninyo yung paglalaglag nila kay Ramon Revilla Jr. Siyempre, pag nakita yung Inday Sara, nilaglag ni Bong Revilla si Inday Sara, pag nakita mo yung comment, galit yung mga DDS. Yung mga DDS, totoong tao eh. Minumura si Bong Revilla. Tama lang sa iyan. O buti nga sa'yo, nakulong ka, ganito, ganyan. So nagagalit kayo kay Bong Revilla nang hindi nyo man lang chinecheck muna kung yung post ba na yan, putang inan nyo rin. Mga tanga rin kayo. Kung yung post na yan, merong katotohanan, mag-research man kayong konti. Kaya tinatawag na mga tanga yung mga DDS dahil masyado kayong mahilig sa headline eh. Mahilig kayo sa mga mag-react ng basta-basta, hindi kayo nag-iisip eh. Sabi nga nila, when you are mad, pag galit ka, don't make decisions. Pag galit ka, wag kang magdidesisyon. Pag galit ka, wag kang magsasalita. Pag galit ka, wag kang magbibigay ng statement kasi nga madalas mali ka, magkakamali ka at hindi mo na mababawi yung kapag nasabi mo. Sabi nga nila, kapag may nasaktan kang tao dahil galit ka, kahit mag-sorry ka, hindi mo na maibabalik yung sakit ng mga pinagsasabi mo. So imagine niyo, maniniwala kayo dyan na sinabi ni Bong Revilla, sinasabi nga niyo wala siyang kasalanan. Kung sinasabi niya na wala siyang kasalanan, di hindi niya rin pwedeng sabihin na si Inday Sara yung pinuno ng flood control scandal na yan. Para naman kayong mga engot eh. O isip-isip naman konti. So ginagamit kayo noong mga troll farm nila, troll army nila, pinakalat nila itong post na ito para magalit kayo kay Bong Revilla. O di pag nagalit kayo kay Bong Revilla, pag tiningnan nila, ang daming galit kay Bong Revilla. Totoo nga na magnanakaw yan. Paano kung hindi? O so tayong mga DDS, dahil alam ng administrasyon na solido tayo, marami tayo, at aktibo tayo sa social media, ginagamit kayo para awayin nyo si Bong Revilla o di matutuwa sila o may justification na ngayon yung kanilang panglalaglag kay Bong Revilla kasi majority ng mga tao magagalit sa kanya. Pero kaya kayo nagalit kasi nakita nyo lang na sinasabi dyan sa image na yan, nilaglag siya ni Bong Revilla. Which is hindi naman totoo at hindi rin yan inireport, hindi rin yan inilabas ng GMA News. Ginamit nila yung legitimate na tatak ng GMA News para ilabas yan, magalit kayo. Tinitingnan ko yung comment doon sa mga post, tatanga-tanga dito, mga putang ina nagpo-post na ito, mga DDS na mga tanga eh. Marami talaga na mga DDS na tanga, mga gullible, hindi mo na alamin. Totoo bang sinabi ni Bong Revilla? Totoo bang ni-report yan ng GMA 7? Wala naman eh. Bakit nyo pinopost? Ngayon, dun sa post nila, galit na galit yung mga DDS. Loko-loko ka talaga, Senator Bong, ka talaga, traidor ka, mabuti nga sa'yo, ganito. Ang dami ng mga pinagsasabi dun sa tao. Wala naman sinabi yung tao na ganun. Ano nangyari sa inyo? Tangina kayo mismo nabudol, kaya kayo nabudol noong 2022 eh. Sigurado kung ganyan kayo katanga, mabubudol pa rin kayo sa 2028. Tangina nyo talaga, bubobo nyo. Makainis kayo. Hindi, nakakainis lang. Nakakainis lang na ang bilis nating paniwalain sa ganyan. Alam ko naman, galit kayo. Pero sana naman, magsaliksik din kayo. Hindi na pag may nakita kayo, putsang ina, atake kayo kagad. Hindi pa pwedeng ganun. Oo, kaya tayo pinagtatawanan eh. Kaya may mga iba na nagtatawa sa mga DDS at sinasabi na, naka-level nyo yung mga loyalista. Kasi ganyan din kayo eh. Mahilig kayong sumakay sa issue na hindi nyo muna bine-verify. Tama ba naman sa tingin nyo? Pag sinabi ng isang tao, halimbawa ako, nagturo ako. Katulad yan, yung Alcantara at saka yung Bernardo. Kaya sila nagtuturo kasi guilty sila eh. Totoo yung binibintang sa amin pero may amo kami. Ganon. Si Bong Revilla, hindi nga niya inaamin na may kasalanan siya. Sumagot nga sa Department of Justice eh.
Tapos inisyuhan siya, mantakin mo siya pa lang ang nakakulong. Ang dami-daming mga pangalan na lumutang. Ang dami, taga sa gabinete, ang dami sa mga congressman. Siya pa lang ang nakakulong, tapos matutuwa kayo niyan. Paano kung nangyari sa inyo yan? Sa tatay nyo, sa nanay nyo? Sabihin na natin, nangyari yan kay Pulong Duterte, nangyari yan kay Baste, matutuwa kayo? Na hindi dumaan sa due process? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya wag kayong magpapabudol. Ginagamit ang crowd ng mga Duterte na solid para ma-justify yung ginawa nilang kahayupan dito kay Ramon Revilla. Hindi ko sinasabi na si Ramon Revilla may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko dito sa issue na ito, si Ramon Revilla ginagamit ng mga totoong magnanakaw sa flood control para lang masabi, ma-justify yung sinasabi nila na merong malaking tao na makukulong. May nakulong nga. Ang tanong, may kasalanan ba o wala? Hindi pa natin alam. Bakit? Kasi nga, umaandar pa yung kaso. Nagja-judge na kayo, umaandar pa yung kaso. Pwede naman tumakas si Bong Revilla kung talagang magnanakaw yan. Sabi ko nga sa inyo, kaya nga ako, hindi ako 50-50, at least mga 70%. Naniniwala ako na fall guy talaga itong si Bong Revilla. Bakit? Lahat ng mga inakusahan dito nagtago Si Saldico nagtago. Ngayon, si Romualdez nagtatago na rin. Di mo na makita. Tapos yan, si Bunuan nagtago rin. Ang dami mga nagtago. Bakit hindi nagtago si Bong Revilla? Capable man siya, dami naman niyang pera. Diba? Ba't di siya nagtago? Di sana nagtago na lang siya kung talagang alam niya na may kasalanan siya. Feeling niya sa sarili niya wala siyang kasalanan, kaya humarap siya. Humarap siya sa siya nga sumuko sa tingin mo, kapag sinampahan ng kaso yan si Romualdez, susuko yan? Kung kinasuhan na yan at may warrant pa rin, sa tingin mo susuko yan? Tangina si Zaldico nga meron ng visa at saka passport na Portuguese kasi nga alam nila nagnakaw sila at meron silang escape plan. Sa tingin nyo si Bong Revilla sa tagal na niyan sa politika, kung magnanakaw siya, kung totoong magnanakaw siya, wala siyang escape plan? Di sana nagtago na yan, di sana hindi na yan sumuko, di sana nasa bunker na yan, nagtatago na. Ganun din si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba? Sumuko siya. Bakit siya sumuko? Kasi nga haharapin niya yung kaso kasi naniniwala siya wala siyang ginawang kasalanan. Ganun yan, kayo talaga Mag-isip kayo maigi. Nandito na nga kayo, tinutulungan na nga namin kayo para maintindihan niyo yung mga bagay-bagay. Kapag wala kami at iba nag-post, hindi kami, huwag kayong basta-basta maniniwala, huwag kayong gullible kasi nagagamit kayo. Sayang naman, di ba? Sayang naman yung mga talino ninyo kung hindi nyo gagamitin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.
alak